Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa bawat kasama natin dito sa ating online service. Wala po muna tayong face-to-face dahil mabilis po ang pagtaas ng COVID cases dito sa ating bansa, dito sa ating area. Kahit ngayon marami tayong mga kapatid na may mga karamdaman. At ang marami rito, lahat ay halos volunteers ng ating worship service. So wala masyadong magpa-function. Kaya balik muna tayo dito, pansamantala sa online. Ito pong cases natin starting last Monday, January 3. Nasa 4,084, considered high risk. Tapos yung 4, 5, 6, 7, 8 hanggang kahapon, actually Friday, ang sabi ng DOH, critical high risk na ang NCR or Metro Manila, ang ating National Capital Region. Kahapon, ito na yung pinaka-highest. Tinalo niya yung Delta variant surge natin. Sa loob ng 6 days, ito ang naging total. 85,000 new cases. Grabe. Almost, akala ko nga mga 50 lang, na 50,000 lang. Pero nung kinompute ko, more than 85,000. Anong isang panlaban para hindi magkahawaan? Of course, face mask. In this pandemic, it is the face mask that protects us from COVID-19. Isa yan. Bakuna, social distancing. Kaya ang advice sa atin ng DOH, ng IATF, lagi tayong magsuot ng face mask, lalo na kapag tayo ay naka-self-quarantine sa bahay na meron tayong kasama na ibang tao. Dahil kapag tayo ay naka-face mask, hindi agad ito makakahawa ng mabilis. Pero alam nyo ba, dapat kailangan din natin yung faith mask, yung ating pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya, ito ang magsasangga sa atin sa takot, fear, anxiety, ito yung kabalisan, stress, hopelessness, depression, and other negative effects ng COVID-19. It is the presence of God that keep us afloat. Kaya nga inawit natin still. No? Kapag may bagyo, kaya pa natin umibabaw sa bagyo dahil kasama natin ang Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagpapalakas po sa bawat isa sa atin. Kahit nakakatakot ang ating panahon, ngayon, magpakatapang pa rin po tayo. Magpatuloy at magpakatatag. Bakit tayo mangangamba kung ang makapangyarihang Diyos ang ating kasama? Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Amen po ba? Kaya ang message natin today na inihanda ng Panginoon na nais ibigay sa inyo, God has a plan for you. May plano po ang Diyos para sa iyo. Maganda ito at tiyak sigurado. Kasama na rin dito yung mga iniligtas. Nung iniligtas tayo ng Panginoon. At atin alamin din ang iba pang magandang plano niya sa atin. Sabi nga po ni Elizabeth Elliot, in my life, or if my life is surrendered to God, all is well. Let me not grab it back as though it were in peril in His hand, but would be safer in mine. Kung naisuko na ang aking buhay sa Diyos, safe na ito, sigurado na yun. Kaya wag ko nang kukunin pa ito dahil para bang iniisip ko, baka kung magkamali ang Diyos, papaano na? Mukhang mas ligtas pa kung nasa aking mga kamay na lang. Sometimes, minsan, the plans in your heart aren't God's plan. Minsan, ang mga plano natin sa buhay, hindi plano ng Diyos.
Agree po ba kayo? Yung iba sa inyo tumutungo. Salamat po. Ngayon, pakinggan niyo itong mabuti. Hawakan lamang natin ng maluwag sa ating mga kamay ang mga bagay. Maluwag lang. Dahil kung hindi, masasaktan tayo kapag pinuwersa ng Diyos ang ating mga daliri. Kasi minsan may mga hawak tayo, hindi yan ang gusto ng Diyos. At kailangan agawin o puwersahin, bulat-latin ang ating mga kamay. Baka magkabali-bali ang ating mga daliri kapag masyadong mahigpit ang ating hawak na hindi naman pala talaga maganda sa mata ng Diyos at sa plano ng Diyos. Masigurado kung sa kamay ng Diyos natin ito ipagkakatiwala. Basahin po natin ang pagbabatay ng mensahe ngayon. So hindi na tayo kailangan tumayo, pero tignan po natin at pakinggan natin itong teksto na pagkukunan natin ng mensahe ng Diyos. Kagaya ng pinanalangin kanina, wala tayong sasabihin na hindi galing mismo sa salita ng Diyos. At ito po ay matatagpuan sa mga Hebreo, Kabanatang 10. Ang ginamit ko po ay Filipino Standard Version. Ganito po ang sabi. Kaya huwag ninyong sayangin ang inyong pagtitiwala sa Diyos, sapagkat nagdudulot ito ng dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan ninyong magpakatatag upang pagkatapos ninyong gampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang kanyang ipinangako. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa natin ng kanyang salita. Ano ang mga plano ng Diyos para sa iyo? Ano ang mga plano ng Diyos para sa iyo? Hindi ang ating plano, kundi ang plano ng Diyos ang dapat masunod. Meron pong dalawang makikitang plano ang Diyos mula sa ating teksto para sa iyo. At ang una po ay ito, mula sa verse 35. Huwag mong sayangin ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Tignan po natin yung teksto. Ang sabi rito, kaya't huwag ninyong sayangin ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Sa inyong Biblia, marahil ang nakalagay dyan ay pananampalataya. Huwag ninyong hayaan mawala ang inyong pananampalataya sa Diyos. Totoong nakakapanghinayang minsan kapag alam na natin na mahalaga, merong isang mahalaga, pero atin binitawan pa o pinaalpasan, pinakawalan pa. Kung ang tao nga na maraming beses nang pumapalpak ay atin pa rin pinagtitiwalaan. Bakit ang Diyos? Bakit ang Diyos na minsan hindi naman pumalpak o nagkamali, nawawala pa ang ating tiwala sa Kanya? Mga kapatid, kahit na mahirap ang buhay bilang mga mananampalataya, masasayang lang ang ating pananampalataya kung tayo ay magpapadaya sa kaaway. Tignan po natin itong sinabi ni R.C. Sproul. I don't always feel His presence. Totoo naman, kahit ay nararamdaman din natin yan. But God's promise do not depend on my feelings. They rest upon His integrity. May integridad po ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, oo yan. Pag sinabi ng Diyos, hindi, hindi. Pag sinabi ng Diyos, gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Diyos, hindi ka gagaling, tanggapin mo na. Tanggapin mo na, magkikita kayo ng Lord. Huwag mo nang ipaglaban. Kasi ang Diyos, meron siyang pangako. At ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Tapat po ang Diyos at tunay na maasahan. Pwedeng paglagakan ng buong tiwala ng nating mga mananampalataya. Hindi lang natin dapat alam ang pangako ng Diyos, kundi atin pang itong pinanghahawakan. This time, dapat mas mahigpit ang ating kapit sa kanyang pangako. Dahil kailanman, hindi nadungisan ang kanyang katangian. Kaya mga mahal kong kapatid, nakasama ko rito ngayon,
Huwag po natin sayangin ang ating pagtitiwala, kundi lalo pa itong pagtibayin. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos, chapter 1, verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Si Pablo mismo sigurado. Bakit? Kilala ni Pablo kung sino ang Diyos. Alam ni Pablo ang integridad ng Diyos. Alam ni Pablo ang katapatan ng katangian ng Diyos. At sinasabi ni Pablo ng buong pagtitiwala, ng buong pananampalataya, natitiyak, sigurado na ang Diyos ipagpapatuloy niya. Isang katangian ng Diyos ay ang katapatan. Dapat natin yan tandaan. Ano man ang kanyang pinasimulan sa'yo, ay kanyang ipagpapatuloy hanggang dumating muli ang Panginoong Hesus. Last month, narinig natin dumating ang Panginoon bilang tagapagligtas. Babalik ang Panginoon, hindi na para magligtas, para hatulan na ang mga tao. At tayo na mga iniligtas, mga tunay na iniligtas, nagpapatuloy ang Diyos para tayo hubugin maging katulad ni Kristo. Naintindihan po natin, we are saved and changed. At patuloy pang binabago hanggang maging katulad ni Kristo. Kaya maliwanag na hindi natin dapat sayangin ang ating pagtitiwala sa Diyos dahil siya rin ang kikilos para sa atin. Basahin ko po itong New Living Translation. Sabi rito sa Hebrews 10, so do not throw away this confident trust in the Lord. Yan ang ginamit dito, confident trust. Huwag mo siyang sasayangin. Huwag mo nga siyang itapon. Pero makakalungkot, may mga kasama. Of course, hindi ko tuloy alam kung tunay na iniligtas o hindi. Pero ang tunay na iniligtas, itong sinasabi, hindi mo dapat itapon. Hindi mo dapat iwanan. Hindi mo dapat pabayaan. Kundi ito ay ating panghawakan, atin talagang pagtiwalaan. Bakit dapat huwag sayangin ang confident trust mo sa Panginoon? Kung alam mong meron kang matatanggap, hindi ka papayag na mawawala ito. Tama ba? Kapag meron kang matatanggap, hindi ka papayag, wala kang matatanggap. Dahil alam mong meron. Kaya sinasabi dito sa talata, remember the great reward it brings you. Tignan niyo po. Yung it dito na sinasabing it, lagyan natin para makita niyo. Itong it, yung it na yan, nilagyan ko ng kulay pula, tandaan mo, confident trust in the Lord yan. Lahat ng nagtiwala sa Panginoon, tandaan ninyo, mga naririto, mga sumampalataya, tandaan ninyo, meron kayong matatanggap. May matatanggap kayo, paparating na. Huwag nyo lang sayangin ang inyong pananampalataya. Magpakatatag kayo, magpakatapang kayo, magpakakristyano kayo, may darating kayong regalo, may matatanggap kayong gantimpala. Huwag lang kayong manlamig, huwag lang kayong magpabaya. Kakaintindihan po tayo, ito ang salita ng Diyos. Don't throw it away, your confidence in the Lord. Remember, there's the great reward. Grabe, great reward. Meron itong great reward. Hindi pa natin naalam, ano ba ito? Pero malaki. Biblia ang nagsabi, Panginoon ang nagsasabi. Kaya wag na wag po natin itong sasayangin. Inaantay natin ito dapat ng buong tiyaga at pagtitiis anuman ang ating kaharapin. Sabi ni Greg Laurie, God's plan for you are better than any plans you have for yourself. So don't be afraid of God's will, even if it's different from yours. Marami tayong magagandang plano, pero hindi ito kasing perpekto ng sa Diyos. Kaya huwag tayong matakot sundin ang kanyang kalooban, lalo na't iba ito sa ating kaisipan. Ako sa totoo, ang plano ko ay maging businessman, kaya po ako nag-aral sa Business Administration School.
Dahil iniisip ko ay magninegosyo ako. Gusto kong magnegosyo. Siyempre, gusto natin yumaman. Yun ang plano ko. Pero ang plano pala sa akin ng Diyos, itong salita ng Diyos ang maging paglilingkod ko. Ito ang magiging trabaho ko. Tinawag niya ako maging pastor at hindi ako nagsisi. Dahil nakita ko, mas maganda ang plano ng Diyos. Sa totoo lang, minsan simple lang naman ang ambisyon ng isang tao eh. Basta makakain lang ng 3 beses sa isang araw, masaya na eh. Pero salamat sa Diyos, nakakakain naman kami 4 na beses. Minsan 3, pero minsan 4 din. Hindi pa kami kumain ng 2 beses sa isang araw. So salamat sa Diyos. Magandang plano niya. Kahit nung hindi pa tayo ligtas, mga kapatid, may mga plano tayo sa buhay. Meron kayong mga plano sa buhay. Pero ngayon, nakita natin na ang Diyos mismo ay mayroon din plano sa bawat isa sa inyo. Kaya malaki ang ating pag-asa na matutupad ito dahil ang Diyos ang siyang nagpaplano. Walang ibang pinakamaganda kapag ang Diyos na ang ating kasama. Ano naman ang pangalawa? Ito na yung pangtapos ko. 2 lang po itong plano ng Diyos mula sa ating teksto. Ano tong pangalawa? Ang pangalawa, kailangan mong magpakatatag upang magampanan mo ang kalooban niya. Kailangan mong magpakatatag upang magampanan mo ang kalooban niya. Si Billy Graham, may sinabi siya, if you want the perfect plan that God has for your life, you will have to go by way of Calvary to get it. Kung gusto mong makuha ang perpektong plano ng Diyos para sa buhay mo, kailangan mong daanan ang Kalbaryo para makuha ito. Ang salitang Kalbaryo, ginagamit natin itong mga Pilipino kapag merong kahirapan. Kaya nga, kahit hindi Kristiyano, anong sinasabi kapag nagdurusa siya? Ano bang Kalbaryo itong naranasan ko? Hindi Kristiyano yun ha? Kasi alam nila, ang salitang Kalbaryo ay pagdurusa. Pero ang sabi ni Billy Graham, gusto ko mong makuha ang perfect plan of God, kailangan mo daanan ng Kalbaryo. Kaya itong ating second outline sa plano ng Diyos. Kailangan, hindi po ito option, hindi option, kailangan, must undergo, must, kailangan, must magpakatatag tayo upang magampanan mo ang kalooban ng Diyos. Si Corrie ten Boom, ito ang sabi niya, the safest place to be is in the center of God's will. Wala nang iba. Kahit ako agree dyan. Ang Biblia hindi nang sinasabi. Wala nang pinakaligtas na lugar kundi ang nasa kalooban ka ng Diyos. Naintindihan po ba natin ito mga kapatid? God's plan is always the best. Always, always the best. And there is no question about it. But sometimes, the process is painful and hard. Yun lang. Yung process niya, masakit, mahirap. Mga babae, mga tatay, gusto natin magkaanak. Pero yung panganganak ang mahirap. Ang pag-aalaga ng bata, mahirap. Pero gusto natin. Kung gusto natin, handa ka bang mapuyat? Handa ka bang magpakahirap? Handa ka bang kumayod ng gusto? Bakit? Pampagatas, pampadayaper, pampaaral. Eh kung handa ka dyan, pues, ready ka nang magkaanak. Basahin po natin itong teksto. Balikan natin ang teksto. Sabi sa verse 36, sapagkat kailangan ninyong magpakatatag. So sinabi ng Bible, kailangan. Hindi natin dapat takasan, hindi natin dapat taguan, hindi natin dapat lampasan. Upang pagkatapos ninyong gampanan ng kalooban ng Diyos, napansin niyo po ba? We have a role. Meron tayong dapat gawin, meron tayong dapat gampanan. And what is that? Kalooban ng Diyos. Hindi kalooban natin. Meron tayong tinatawag na self-will. Ito ang gusto ko, ito ang trip ko. Pero ang tinuturo sa atin ng Bible, sundin natin, gampanan natin ang tungkulin natin sa kalooban ng Diyos para sa atin dahil ito ang kanyang plano.
Last Sunday, ulit natin, binanggit doon, kailangan natin magpakatapang, kailangan natin magpakatatag. Ngayon, ito pa rin ang sinasabi sa atin ng Diyos. At totoong napapanahon dahil ang ating pinagdadaanan ngayon ay talagang mabigat. Kaya bumalik tayo sa online dahil ang dami pong nagkakasakit. Tignan natin yung sinabi rin sa English. Sabi dito sa 36, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Sabi po sa patient endurance, ito yung matyagang pagtitiis. Matyagang pagtitiis. Kung magpapakatatag tayo sa Panginoon, mga kapatid, makakapagpatuloy pa rin tayong makasusunod sa kanyang kalooban. Kahit ito pa ay kahirapan, kailangan natin pagtiyagaan. Bakit po? Bakit kailangan natin pagtiyagaan? Bakit kailangan natin gawin? Tingnan natin yung huling-huling sinasabi. Ayaw natin ma-miss out. Tatanggapin ninyo ang kanyang ipinangako. Itong great reward, tatanggapin ninyo. Ulitin ko, wala pa. Wala pa. Last Sunday, narinig natin yung pagpapala. Akala natin, sabi, ay pagpapala. Oo, may pagpapala. Pero sobrang liwanag. Tandaan natin, sa mga hindi nakasama last Sunday, Kawikaan 21:21. Kung namumuhay sa katwiran at kabutihan, ang isang mananampalataya ay matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Hindi ka naman pwedeng sumweldo kung hindi ka naman nagtrabaho. Kasi minsan laging iniisip ng tao, basta bibigyan ako ni Lord, wala ka namang ginawa. Dito sobrang liwanag, kailangan magpakatatag at gampanan mo ang tungkulin mo sa kalooban ng Diyos, masunod mong kalooban ng Diyos, ngayon, tatanggap ka ng isang ipinangakong gantimpala. Isang dakilang gantimpala, matatanggap mo. Sobrang liwanag, walang malabo. Kitang-kita natin. May matatanggap dahil nagpakatatag at ginampanan ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga kasama ko rito ngayon, gusto niyo bang may matanggap? Pues magpakatatag kayo, sundin yung kalooban ng Diyos at huwag na huwag niyong sasayangin ang inyong pagtitiwala. Nagsimula ka na sa pagtitiwala, dapat magtatapos tayo sa pagtitiwala. From faith to faith, doon po tayo. Hindi tayo pwedeng nagsimula sa pananampalataya, napunta sa wala. Hindi pwede. Sana nga kung tayo ay mainit, painit ng painit, hindi uminit, lumamig, uminit, lumamig. Sa mga bote, pumuputok ang bote kapag kaganyan eh. Sana po tuloy-tuloy tayo. At ito ang ating conclusion. Dito po ako magtatapos. Sabi sa usapang discipleship, kung gusto mo ng matagumpay na resulta sa iyong mga plano, kung gusto mo ng matagumpay na resulta sa iyong mga plano, ipagkatiwala mo sa Diyos. Lahat ng gagawin mo. Kung safety lang ang pag-uusapan, ito na ang sigurado. Ang plano ng Diyos sa iyo. Bakit po? Si Jeremiah may sinabi sa chapter 17. Ito po ay New English Translation. Sundan niyo po ako, babasahin ko. My blessing, ang blessing ng Panginoon is on those people, hindi para sa lahat. Sino tong people? Who trust in me. Nagpapakatatag, nagpapakatapang, hindi sinasayang ang kanilang pagtitiwala. Kasama natin dito ngayon. Who put their confidence in me. Nasa akin ang kanilang tiwala, ang kanilang pananampalataya. Now, anong sabi ng Panginoon? Verse 8. Itong mga taong ito, they will be like a tree planted near a stream, isang batis, whose roots spread out toward the water, umabot na sa tubig ang kanilang mga ugat. Ano mangyayari? Tingnan niyo yung green color. It has nothing to fear when the heat comes. Tag-init. Its leaves are always green. Kahit may tagtuyot, walang problema. Nasa tubig ang kanyang ugat.
It has no need, hindi niya kailangan to be concerned in a year of drought. Tagtuyot, di po ba? It does not stop bearing fruit. Grabe. Akala natin may mga prutas panapanahon. Sabi mo, oo, may panapanahon na. Pero yung saging, wala atang panahon ng saging. Laging nagbubunga ang saging. Kaso nga lang ang saging, pag nagbunga na, patay na. Pero itong punong ito, hindi siya mamamatay at lagi siyang nagbubunga. Hindi kailangan mag-antay pa ng Disyembre para siya magbunga. Nagbubunga siya parate dahil nasa tubig siya. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Kristo, ako ang tubig ng buhay. Kung tayo ay nasa Panginoon, nakadikit tayo sa Panginoon, hindi natin sinasayang ang ating pagtitiwala sa Panginoon, nagpapakatatag tayo para sa Panginoon, masunod natin ang kanyang kalooban, magiging katulad tayo ng isang puno. Bumagyo man, nakatayo pa rin tayo. Ang pagpapala, pakinggan nyo mabuti, ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Napansin po ba ninyo? Pagpapala sa mga nagtitiwala. Kalimutan natin yung hindi nagtitiwala kasi ang sabi rito, pagpapala sa mga nagtitiwala. They do not throw their confident faith, trust in the Lord. Nagtitiwala sila. Mahirap ang buhay, may sakit sila, but still nagtitiwala sila sa Diyos. At sila yung mga taong inihalin tulad sa isang puno na ang kanyang ugat ay nasa tubig na, umabot na sa tubig. Anuman po ang ating kaharapin, hindi pa natin alam kung ano mangyayari bukas. Kung patuloy pa rin tataas itong surge ng Omicron variant. Dumating man sa atin ng tag-init, dumating man sa atin ng tagtuyot, mananatili tayong luntian ang ating mga dahon at magpapatuloy tayong mamunga. Pagtsatsaga, pag-ibig, kagandahang loob, kabutihan, sinasabi yan hanggang sa pinakahuli, pagpipigil sa sarili. O yun, tama, pigilan natin ang ating sarili na huwag natin itapon ang ating pagtitiwala sa Diyos. Di ba ito naman ang pangarap ng bawat tao? Maging maganda ang buhay. Pues, kung gusto natin magandang buhay, sakyan natin, pagtiwalaan natin ang plano ng Diyos para sa ating mga mananampalataya, para sa atin na mga nagtitiwala sa Diyos hanggang ngayon. Ulitin ko, may pagpapala sa mga nagtitiwala sa Diyos. Balikan natin yung dalawang nakita natin. Ano ang mga plano ng Diyos para sa iyo? Una, huwag mong sayangin ang pagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, kailangan mong magpatatag upang magampanan ang kalooban niya. Kahit nakakatakot ang ating panahon ngayon, mga kapatid, magpakatapang pa rin po tayo at magpakatatag dahil kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. May plano ang Diyos para sa iyo. Kailangan mo lang maintindihan lahat. O hindi mo kailangan maintindihan lahat. Hindi mo kailangan maintindihan lahat. Ang mahalaga ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Magandang araw pong muli sa bawat isa at pagpalain tayo ng mga nagtitiwala sa Diyos. Salamat po.